tayo magsimula ng ating aralin. Ako po muna yung magpapakilala sa inyo. Ako po si Nora Alano Guerrero. Kumukuha ng kursong BA, Bachelor of Elementary Education sa paaralan ng GRC, Global Reciprocal College. Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Kumusta yung aking mga nagagwapuhan at saka nagagandahang mga estudyante? Wow, salamat naman kung ganun. Ngayong umaga, tayo po ay magpapasimula sa isang panalangin. Bago po tayo mag-aral ng ating mga aralin sa araw na ito. Maaari ba tayong tumayo? Yuko natin ang ating ulo, ilagay natin ang ating kamay sa ating dibdib at tayo po ay manalangin. Aming Diyos, sa banal at dakila sa lahat, sa araw na ito, maraming salamat sa inyong pag-iingat, pagpapala sa amin. Salamat po sa paggabay niyo po. Iniling ko po sa araw na ito, ang bawat isa po sa amin ay patnubayan niyo po kaming lahat na narito sa loob ng silid-aralan, maging, o Diyos, mga mag-aaral, maging ako na guro ay pagpalain niyo po. Patuloy mo kaming bigyan ng karunungan. At dalangin ko po, ikaw, o Diyos, ang patuloy na maparangalan sa lahat ng gagawin po namin. Salamat po, Ama, sa oras po ito, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. So, meron po tayong mga tuntunin sa ating silid-aralan. Una nating tuntunin, kailangan umupo po tayo ng tuwid. Maayos tayong umupo para makapakinig tayo ng mabuti sa mga aralin. At pangalawa, pakinggan yung aralin. Pangatlo, itaas yung kamay. Itaas yung kamay kapag nais mong sumagot at magtanong. Naunawaan po ba mga bata? Salamat kung ganon at na inyong naunawaan. Meron ba ngayong lumiban sa ating klase? Maraming salamat at wala ngayong lumiban sa ating klase. Sana palaging ganon para sa pinang tayo po ay mag-aaral ng mga aralin ay ang bawat isa po sa atin ay nakakasunod. Mga bata, ngayong umaga, excited ba kayo? Salamat naman kung ganon. Mari po ba tayong tumayong muli? Alam niyo ba yung awiting Panghaling Panahon? Salamat naman kung ganon. So ngayong araw na ito, tayo po ay aawit at sasayaw. Excited na ba ang lahat? Salamat naman. Kung ganon, sabayan niyo ako sa ating pag-awit at pagsayaw. So ituturo ko po sa inyo yung action ng atin pong aawitin at sasayawin. Pag sinabing ako, ituturo natin yung ating sarili. Pag sinabing ikaw, ituturo natin yung ating kapwa. Pag sinabing tayo, ibig sabihin, yung ating kamay, gaganon po natin. Yung kami, kasama yung sarili mo. Yung siya, turo natin yung kapwa natin. At kayo, ibig sabihin lahat, tuturo natin. Naunawaan po ba? Mga bata? Salamat naman. Simulan na po natin ang ating awitin at pagsayaw. Ako, ikaw, tayo, kami, sila, kayo, ako.
ikaw, tayo kami, siya, kayo, ako. Ikaw, tayo kami, siya, kayo, panghalip na panahon, ngalala. Ito ay panghalit sa ngalan ng tao, ito ay panghalili sa pangalan ko. Ito ay araw-araw ginagamit mo, ako, ikaw, tayo kami, siya, kayo, ako. Ikaw, tayo kami, siya, kayo, ako. Ikaw, tayo kami, siya, kayo, panghalip na panahon, lalalan. Mayaw, sayaw at umindak-indak, sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Sumayaw-sayaw at umindak-indak, sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Ako, ikaw, tayo kami, siya, kayo, ako. Ikaw, tayo kami, siya, kayo, ako. Ikaw, tayo kami, siya, kayo, panghalip na panahon, lalalan. Sumayaw-sayaw at umindak-indak, sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Sumayaw-sayaw at umindak-indak, sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Ako, ikaw, tayo kami, siya, kayo, ako. Ikaw, tayo kami, siya, kayo, ako. Ikaw, tayo kami, siya, kayo, panghalip na panahon. Mga bata, nag-enjoy ba kayo sa ating sayaw at sa ating pag-awit? Salamat naman kung ganon. Sa oras po ito, alam niyo ba kung ano yung ating paksa ng ating aralin ngayong araw na ito? Ito ay pamagat ng ating inawit kanina. Sino rin nais sumagot? Oh, Gideon. Magaling. Panghalip na panao. Ito po yung ating aralin ay ang panghalip na panao. Ano ulit mga bata ang ating aralin? Salamat naman, panghalip na panao. Ano ang ibig sabihin ng panghalip na panao? Sinong nais sumagot? Okay, step. Basahin mo step. Salamat, Steph. Maaari ka nang umupo. Ang panghalip panao ay bahagi ng salitang ginagamit bilang panghalili sa pangalan ng tao. Ano ulit? Mga bata, ang panghalip panao? Magaling. Ang panghalip panao ay bahagi ng mga salitang ginagamit bilang panghalili sa pangalan ng tao. Maaari ba tayong magbigay ng pangalan ng tao? Sino ang nais magbigay ng pangalan ng tao? Ito yung mga pangalan ng tao. Mga halimbawa ng pangalan ng tao. Steph, Junel, Sasli, Bless, James, Jomar, at Jila. At marami pang iba. Alam niyo ba mga bata na merong 3 panauhan ang panghalip panao? Unang panauhan.
Pangalawang panauhan. At ang pangatlo ay ang pangatlong panauhan. Naunawaan po ba mga bata? Salamat naman kung gano'n. Sino ang nais magbasa ng ibig sabihin ng unang panauhan? Sige, si Sasli. Salamat naman. Maaari na po kayo umupo, Sasli. Ang unang panauhan, ito ay humalili sa ngalan ng taong nagsasalita o kasama ang kanyang sarili. Unang panauhan. Halimbawa, si Ginoong Jomar ay magaling na guro. Siya ay masipag at matyagang magturo sa amin. Ang salitang siya ay humahalili sa pangalan ni Ginoong Jomar. Pangalawang halimbawa, ang unang panauhan ay ang halimbawa ko nito ay halimbawa ako, akin, ko, kami, tayo, natin, atin, at amin. Yun po ang halimbawa ng unang panauhan. Halimbawa sa pangungusap. Ako, si Ginang Nora, 49 na taong gulang. Pangalawang, halimbawa ng pangungusap, kami ay pupunta bukas sa Tagaytay. So, unang panauhan, kami kasama yung iyong sarili. Pangalawang panauhan. Sino po yung nais magbasa? Maaari mo bang basahin, Bless? Salamat naman kung gano'n. Maaari ka lang makaupo, Bless. Ito ang salitang humahalili sa kausap o kinakausap. Halimbawa, meron kang kinakausap na tao, pwede mong gamitin yung halimbawa ng pangalawang panauhan. Ano ba yung mga halimbawa ng salitang humahalili sa iyong kausap? Halimbawa, ikaw, mo, iyo, inyo, kanya, ka, kita. Gamitin natin sa pangungusap ang salitang ikaw. Ikaw ba ang pinsan ni Grace? Pangalawang pangungusap. Halimbawa ng pangalawang panauhan, iyo ba ang naiwang payong sa mesa? Pangatlong panauhan. Basahin natin ang pangatlong panauhan. Sino po na yung nais magbasa? Hosea.
Pakibasa mo nga. Salamat naman, Lucia. Mali ka namin ako. Ang pangatlong panauhan, ito ay mga salitang humahalili sa ngalan ng tao na tao pinag-uusapan. Halimbawa, sila, nila, siya, kanya, niya, at kanila. Gamitin natin sa pangungusap yung salitang siya. Siya ang mabait kong kapitbahay. So, ang pinag-uusapan dito, kaya gumamit tayo ng siya kasi yung kapitbahay. Pangalawa, binigyan niya ako ng prutas. Pangatlo, ibibigay ko ang laruang ito sa kanya. Yun po yung mga halimbawa ng pangatlong panauhan gamit ang siya, niya, at kanya. So ngayong oras po ito, meron po ako ditong tatlong inihandang box. Ito po yung tatlong box. Box number 1, at saka box number 2, at saka box number 3. Tatawag po tayo. Tatawag po ako ng tatlong bata. Unang batang tatawagin ko ay si James. So, bubunot si James ng number. At ang nabunot ni James na number ay box number 1. So, titingnan natin kung ano yung laman ng box number 1 na nabunot ni James. Tingnan natin kung ano yung box na anong laman. Guys, may bang makita? Ano kayang salita ito? Ito po yung nabunot ni James na salita. Sila. So, gagamitin ngayon ni James yung salitang sila sa pangungusap. Magaling, James. Sila ang aking mga kalaro. Yun ang ginamit na pangungusap ni James. Sila ang aking mga kalaro. Ang sumunod po natin tatawagin ay si Angela. Bubunot si Angela. Titingnan natin kung anong salita yung ang nabunot ni Angela na box ay number 2, yung pangalawang box. At titingnan natin yung laman ng box na nabunot ni Angela. Ang laman ng box na nabunot ni Angela ay pangalipanaon na mo. Gagamitin ngayon ni Angela sa pangungusap ang salitang mo. Pakinggan natin si Angela sa kanyang paggamit ng salitang mo sa pangungusap. Magaling.
Basahin mo ang Biblia araw-araw. Yun po yung pangungusap na ginamit ni Angela gamit ang mo. At yung panghuli, tawagin naman natin si Junel. Dahil last na po ito, syempre ito na po yung nabunot ni Junel ay number 3. At ang laman po ng number 3, tignan natin kung anong laman ng number 3 na nabunot ni Junel. Ano kaya itong laman? Ano kaya yung laman nito? Ano kaya yung salita yung laman ng number 3? Ako yung nabunot na salita ni Junel. Ngayon, gagamitin ni Junel yung salitang ako sa pangungusap. Pakinggan natin si Junel sa paggamit niya ng ako sa pangungusap. Salamat naman, Junel. Ginamit ni Junel sa pangungusap ang ako ay bunso sa 3 magkakapatid. So, makikita natin dito yung 3 panauhan. Ito, yung sila ay tumutukoy sa pangatlong panauhan. Yung mo ay tumutukoy sa pangalawang panauhan. Yung pangatlo, ako, ay tumutukoy sa unang panauhan. Naintindihan ba mga bata? Salamat naman kung ganon. Meron tayong gagawin ngayon. Ito yung ating gagawin. Mga bata, maaari ba natin basahin yung panuto para sa ating pong gagawin ngayon? Salamat naman. Ulitin ko po, panuto. Bumuo ng 3 pangkat na mayroong 5 kasapi. Bigyan ng pangalan ng inyong pangkat o grupo. Gumawa ng 3 pangungusap gamit ang mga salitang panghalip panao. So, ang unang pangkat, pangalawang pangkat at pangatlong pangkat. Lagyan niyo po ng pangalan ng inyong pangkat, isa, unang pangkat, pangalawa at pangatlo. So, ano po yung pangalan ng inyong ang pangalan ng unang pangkat, mga bata? Wow! Ang galing naman. Ang unang pangkat, ang pangalan nila ay mabait. Wow, mababait talaga kayong mga bata. Yung pangalan naman ng pangalawang pangkat. Ano yung napili ninyong pangalan? Sila ay pangkat masipag. Ang galing na napili nilang pangalan. Sila po ay mga masisipag na mga mag-aaral. Yung pangatlong pangkat, ano naman kaya yung pangalan na kanilang napili? Pangatlong pangkat, ang kanilang pangalan ay pangkat masunurin. Wow! Bigyan natin ng 3 palakpak.
Galing naman ng mga bata, ang bilis nilang mag-isip ng kanilang pangalan. Sa unang pangkat, ang kanilang gagawin ay bubuo sila ng pangungusap mula sa ikatlong panauhan. Naunawaan po ba yung unang pangkat? Ano ang inyong gagawin? Magaling. Tatlong pangungusap mula sa ikatlong panauhan. Sa pangalawang pangkat masipag, ang inyo pong gagawin ay ang mga salitang mula sa unang panauhan. Ano ulit? Pangkat masipag ang inyong gagawin? Magaling. Gagawa kayo ng pangungusap mula sa unang panauhan. At sa ating pangkat tatlo, sila ay mga masunuring mga bata. Ang inyong gagawin ay ang kukuha kayo ng mga salita sa pangalawang panauhan. Ano ulit mga bata ang inyong, saan kayo kukuha ng salita? Magaling. Sa pangalawang panauhan. Handa na ba kayong gumawa ng tatlong pangungusap? Bibigyan ko kayo ng 2 minuto para gumawa ng tatlong pangungusap. Tapos na ba, mga bata? Taas ang kamay ng bawat pangkat na tapos na. Magaling. Lahat sila ay sabay-sabay na natapos. Tingnan natin kung anong pangungusap ang ginawa ng unang pangkat gamit ang pangatlong panauhan. Basahin po natin ang pangkat una. Ang kanilang pangungusap ay mula sa salita ng pangatlong panauhan. Una, sila ba ang tuturuan namin ng sayaw? Pangalawang pangungusap, siya ang kaibigan ng nanay ko. Pangatlong pangungusap, alam na niya ang sekreto mo. Wow, palakpakan natin ang unang pangkat. Bigyan natin ng 3 bagsak. 1, 2, 3. Magaling. At naunawaan nila yung ating aralin ngayon. Ang sumunod na pangkat ay ang pangalawang pangkat. Tingnan natin yung kanilang ginawang pangungusap. Mula sa unang panauhan. Alam mo ba kung saan tayo pupunta? Nagkita kami kahapon ng dati kong kaklase. Pangatlo, halika, kunin natin ang perang padala. Bigyan natin ng 3 bagsak ang group 2. 1, 2, 3. Magaling.
At yung panghuli, tingnan naman natin yung ginawang pangungusap ng pangkat-tatlo. At ang kanilang gagawin ay ang pangalawang panauhan. Basahin natin yung ginawa nilang pangungusap. Narinig mo ba ang malakas na putok kagabi? Sa kanya ka na lang magtanong. Sa inyo pala ang gawain sa linggo. Bigyan natin ng 3 bagsak ang pangkat-tatlo. 1, 2, 3. Ang galing. Ang galing ng ating pong mga mag-aaral. Ngayon naman, meron tayong pangalawang gagawin. Ito po yung ating pangalawang gagawin. Basahin po natin yung panuto. Tukuyin ang panghalimpanaon na ginamit sa pangungusap. Isulat ang tamang sagot sa inyong papel, 10 puntos. Mukha po tayo ng papel, 1/4, tapos sulatan natin siyempre ng ating pangalan, yung baitang, yung pangkat natin, at sagutan natin, ilagay natin yung tamang sagot sa ating papel. Ang ating panuto, tukuyin ang panghalimpanaon na ginamit sa pangungusap. Isulat ang tamang sagot sa inyong papel, 10 puntos. Unang pangungusap. Ako ang kasama ni Juji sa palatuntunan. Ako ang kasama ni Juji sa palatuntunan. Ano ang tamang sagot? Ako. Magaling mga bata. Pangalawa, magdadala kami ng mga pananim sa kaliraya. Magdadala kami ng mga pananim sa kaliraya. Ano ang tamang sagot sa pangalawang pangungusap? Tama. Salitang kami. Pangatlong pangungusap. Masaya sila na makita ang pagdating ng mga bisita. Masaya sila na makita ang pagdating ng mga bisita. Ano yung tamang sagot? Mga bata. Magaling sila. Ang tamang sagot sa pangatlong pangungusap ay sila. Pang-apat na pangungusap. Sa atin, nakaatang ang kabuuan ng programa. Sa atin, nakaatang ang kabuuan ng programa. Ano yung sagot sa ika-4 na pangungusap, mga bata? Tama. Atin. Ang salitang atin. Panglima, pangungusap. Sa kanya pala ang nakitang pitaka. Kanya pala ang nakitang pitaka. Mga bata, ano yung tamang pangungusap? Ang tamang sagot sa ika-5 pangungusap. Salitang
Kanya. Wow, galing. Dapat bigyan ng 3 palakpak ang mga mag-aaral. 1, 2, 3. Tama. Galing naman ng mga bata. Meron tayong takdang aralin. Kunin nyo ang inyong kwaderno or notebook. Isulat ninyo ang tanong sa inyong notebook. Ito ay gagawin niyo sa inyong tahanan. Doon kayo gagawa. At pagdating nyo bukas, pagpasok nyo, ay ating mag-check tayo kung tama yung inyong ginawa sa inyong mga assignment. Naintindihan ba, mga bata? Salamat naman kung ganon. Salamat! Dahil meron kayong natutunan sa araw nito sa ating aralin. Nag-enjoy pa kayo mga bata sa ating aralin? Salamat naman. Maraming salamat sa inyo. God bless sa inyo. Ingatan kayo ng Diyos sa inyong pag-uwi.